ang salitang malaya. Diginin niyo ang lagapak ng kanyang tinig at ang bumubulungalan malabas sa kanyang bibig. Kanyang inilalabas ang kidlat sa silong ng buong langit at ipinadadala niya ito hanggang sa mga dulo ng lupa. Sumunod noon ay ang lagapak ng kanyang tinig. Siya ay kumukulog gamit ang tinig ng kanyang kamahalan. Hindi niya pinipigilan ng mga ito kapag ang kanyang tinig ay narinig na. Ang tinig ng alahaya ay kumukulong kamangha-mangha. Siya ay gumagawa ng mga dakilang bagay na hindi natin maunawaan, sapagkat sinasabi niya sa niebe, bumagsak ka sa lupa. Gayon din sa ambon at sa malakas na ulan. Tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang makilala ng lahat ng taong kanyang ginawa kanyang gamba. Kung magkagayon, ang mababangis na hayop ay nagsisukalong at nananatili sa kanilang mga yungi. Mula sa timog ay dumarao ang mabugso at hangin malamig ay mula sa hilagang hangin. Sa pamamagitan ng hininga ng alahaya ay nagkakaroon ng yelo at ang lawak ng tubig ay namumuo. Binibigyan din niya ng bigat ang masaganang ulap. Kanyang pinapangalat ang kidlat ng mga ulap. At ang mga iyon ay napapaligid na paikot ayon sa kanyang patnubay upang gawin nila ang anumang ipag-utos niya sa balat ng lupa. Dulot man ng pamalo o dulot ng kanyang lupain o dulot ng kaawaan, ay kanyang ipinadarama ang mga ito. Pakinggan mo ito, Job. Tumayo ka at pagbulay-bulayan mo ang mga kamanghamanghang gawa ng alahaya. Nalalaman mo ba kung paanong iniutos ng alahaya sa kanila at pinasisikat ang kidlat ng kanyang alapaap? Nalalaman mo ba ang pagkalatag ng ulap, ang kamanghamanghang mga gawa niya na sakdal sa kaalaman? Ikaw ng kasuotan ay mainit kapag ang lupa ay tahimik dahil sa timog na hangin. Mamari mo bang kalahat siyang magladlad ng langit na matibay na gaya ng binuhang salamin? Ituro mo sa amin ang aming sasabihin sa kanya, sapagkat hindi kami makapagsalita dahil sa kadiliman. Maari bang sabihin sa kanya na ako ay magsasalita kung ang isang tao